Maayong hapon, magandang hapon sa lahat guys. So ngayon ay papunta tayo doon sa magtuba tayo ng saging. Magtuba. So anong tawag ba sa Tagalog magtuba? Ay basta, magtuba. Kukuha tayo ng saging na latundan. So yan, pakita ko sa inyo kung ganyan na ba. Pero kailangan natin i-harvest na to mga ka-farm dahil yung katabi natin is nasira yung nasira na yung ibang tanim natin dahil pinapastulan sa kanilang hayop or baka. Kaya itong matanda na bunga ay kailangan natin ng tanggalin or i-harvest na natin dahil sa baka naman bukas mawala na to. Pero ito yung palayan ko guys. Yan. Linagyan ko ng yung sa ibabaw dahil sa sobrang init ngayon guys. So yan na. Pero ito ay hindi pa to pwede dahil sa ganyan pakalaki yung mga bunga niya. Tingnan nyo guys. So di ba? Tanggalan lang natin yan ng Tapos dito sa unahan meron tayong makuhang dalawa. So yan. Yung isa ay pwede na. Pero bago ang lahat ay kailangan natin yan guys. Kailangan natin yan linisan muna. So stipot lang guys. Ito yung tama sa gulang guys. At sakto lang at wala pang nagbiak-biak dito sa likod. Sakto ito at maganda sa pagkagulang. Tapos ganito talaga ang tatanggalin natin mga ka-farm dahil kapag sobrang gulang ay mabiak yung sa likod. At saka masarap na to. Dito lang natin ito ilagay guys. Ganyan talaga ang buhay ko dito mga ka-farm. So patuloy tayo sa unahan. Yan na ang ating nauna. Tapos ito meron pang isa. So kailangan na natin yan or tingnan natin kung pwede na ba yan desisyonan. So ito yung nasira. May bunga na to mga ka-farm. Meron na. Pero kinain sa kanilang hayop sa magkalapit na magkatabi na pinastulan kasi kaya yan ang nangyari. So hindi pa to pwede mga ka-farm dahil hindi pa masyado matanda. Kaya lilinisin na lang natin. Tanggalin na lang natin ang mga patay na dahon. Ganyan talaga ang ugali nila mga ka-farm. Kaya ilang tayo wala na tayo sa kanila din yun. Hindi tayo mag-question bakit ganyan ang apil naman na sa tagna karon guys. Apil na sa tagna ganyan ang mga ugali, hindi na maintindihan. So hindi na lang natin yun muna ikakat or i-harvest dahil sa hindi pa masyado matanda. Ito lang kasi yung maganda. Pero yan, meron pa isa. So ang natira ay 1, 2, 3. Meron ng meron pang
Tatlo. So dadalhin natin to mga ka-farm dito sa unahan dahil meron pa tayo tatlo yata dito. Grabe talaga yung ano mga ka-farm, di ba? Sobrang init. Kaya yan. Dito lang muna natin ito ilagay. Kapag dual ka mga ka-farm, walang pause sa pagbibideo, pagre-record. Kaya daan lang natin. Pasensyahan nyo na medyo kurog ha. Kay nagdapagod tag sundang. So naana ta diri sa kamutihan guys. Kamutihan dapit. So dito tayo likod. Yan, meron pang isa. O tingnan nyo. Ito muna kay sobrang matanda na mga ka-farm. Di ba? Kapag may itim, so meron talagang napuputulin na aanihin. So yung sa likod ko mga ka-farm, yan, ito ay yung kamuti. So yan. Kapag meron magtiyaga talaga sa pagtatanim mga ka-farm, alam niyo, ito na talaga ang return. Mag-harvest na lang tayo palagi, diba? So ito lang ang na-harvest ko na ano, ito pa lang, meron pang kardaba. Ang ano na to, ang variety nito is latundan. Kaya ito, tatlong bulig ba? Takpan muna natin to dito mga ka-farm para bukas na lang natin to at ikukulob. Kailangan kulubin siya at lagyan ng dahon ng madre cacao. Pero ngunit ngayon ay mainit mga ka-farm, pwede na siyang hindi ikukulob or lagyan ng dahon ng madre cacao dahil sa sobrang init ngayon. Kaya yan. Tapos pauwi tayo, babalik tayo mga ka-farm at dito nang tayo dadaan sa likod kasi yan ang kamote ko mga ka-farm. Pagkatapos dito tayo dadaan di arat kagong hindi pa guys. O diba, kapag may itanin may kukuhain, may nanakawin. Ganyan lang, kailangan maging masaya tayo mga ka-farm. Kasi kung hindi tayo masaya sa farming, wala talagang yield or minus ang harvest. Dito tayo dumaan guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo tuwing nagbablog ako na expansion sa aking rice. Pero sa ngayon hindi pa tayo maka-expand dahil sa tindi ng init. Kaya ang gawin na lang muna natin ay siyempre yung mga malalaking gamot or ugat ng puno ay i-uproot muna natin or magdok or unsay tawag anong tawag diyan sa Tagalog. Pero yan yung mga kawayan, ano yan, ibara yan, iibot yan, ibot ano ba, i-uproot, bubunutin yan lahat. So ito, bukas magbablog ako about sa itong Eleusine indica guys. Yan, ito. Kasi yan ay malaking tulong din sa hindi pa nakakaalam ha, pero sa nakakaalam na ay hindi na natin kan sabihin sa nakakaalam na. Skip nyo na lang. So dito, isa kasi is dahil ano yan, apektado yan sa glyphosate. Kaya kasi inisprehan ko ng glyphosate itong area niya, itong dito kasi sa daan
Ngunit hindi niya nakayanan. Siya ay ano. Pwede na to at ano na, tatanggalin natin to guys. Maganda oh. Hamis. Hamis mga ka-farm. As in. Oh, di ba? Diyan lang muna yan dahil ano pa muna yung dagta niya. Meron pang isang maliit dito na buyig. Buyig ba? Bulig or ano? Bahala na mo guys. Nabulok na kog Tagalog. Pero mao na siya. So di ba? Igor ako wala pa ko nakahuman sa saba. Daghag saba og daghag kuhaon nato nga kuan sa kilid. Sa gilid guys oh. Merong sabayan naka-straight mga siguro aabot yan ng 30 na puno na saba. Diyan lang muna kasi inaano ko doon lahat. Kailangan na natin to putol. Thank you so much for watching guys. So yan muna ang status sa ating palayan ngayon ha. Wala pa nag-start kasi yung mga katabi. Kawawa naman tayo kung tayo mag-una. Diba? So pauwi na tayo. Yung medyo nag-wilt yung ang nauna kong inisprehan ng glyphosate mga ka-farm. Kaya nauna siyang nag-wilt or namatay. Yung ibang ano. Pero merong mga resistant na damo na hindi mamamatay katulad isa lang naman yung napapansin ko dito sa amin na hindi mamamatay na damo. Yung tinatawag na Eleusine indica, sa English ghost grass. Yan, napakaano talaga. Or sa aming dialect dito ay padpad. Yan, padpad, bila-bila. Basta mauna. So, that's it guys. Thank you so much for watching. Yun lang muna ha. Salamat.